On, ito na ang pinakamalaking ASEM Summit na ginanap na dinaluhan ng halos 43 bansa, kabilang na ang Pilipinas. May tema itong Mission Vision Towards a Win-Win Solution. Sa sentro ang pagpupulong na ito sa mga hakbang bilang para lalong pagtibayin ang relasyon ng Europa at Asya. Ito'y kundi para bumalangkas na mga hakbang sa gitna ng nararanasang global economic crisis. Una nang nagtungo ang Pangulo kahapon sa lugar ng Wuhan, sa Hubei Province. Foreign investors din ang pinulong ng Pangulo dito, kabilang na ang mga kinatawan ng isa sa pinakamalaking automotive company dito sa China, ang Dongfeng Motors. Papasok daw sa Pilipinas ang kumpanya sa Marso ng susunod na taon para magbenta ng mga sasakyang brand new na mababa sa kalahating milyong piso ang presyo. Balak na kasing kanselahin ng pamahalaan ang pag-angkat ng mga second-hand cars sa Port Irene. In order that we will not be able to deny many of our Filipinos employment because of that stoppage, that activity will be replaced. Mula dito sa Beijing, China, Emilio Subangin, nakatutok, 24 oras. Panalo po ang gawang Pinoy na tinatawag na Mechanical Anti-Terrorist o MAC robot sa kauna-unahang World Cup on Computer Implemented Inventions na ginawa doon din sa China. Mahigit 40 imbinsyong robot ang tinalo niyang ating Pilipino matapos ipakita ang kakayahang pumasok sa mga lugar na may bomb threat at kunin ang bomba tulad ng nakikita niyong yan. Mahigit 20 bansa ang lumahok sa paliksahan na yan. Kaya naman, pinarangalan ni PNP Director General Jesus Bersosa bilang Inspector Mac Robot. Yang robot na yan. Kaya ginagamit na po yan ng Makati Police, yung si Mac Robot. Chika Minute! Nakalaya na mula sa kulungan sa Japan ang daddy ni Iwamoto. Nagkausap na rin daw sila tungkol sa pagpapasexy ni Iwa. Pinayagan na kaya siya? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Naglalakad na siya last time. Nakakahinga na ng maluwag si Iwamoto. Nakalabas na kasi sa kulungan sa Japan ang kanyang ama. Iniyakan ng husto ni Iwa ang kalagayan ng kanyang ama sa bilangguan nang dalawin niya ito noong Agosto dahil may malubha pa itong karamdaman at hindi nalalapatan ng lunas. He's a free man now and ngayon nasa hospital siya. Mula nung lumabas siya sa prison like September something yan na ngayon until now he's in the hospital siya kikimo ganon. Kwento pa ng aktres, nakakaramdam pa rin daw ng sakit ang kanyang ama pero malaki na ang ibinuti nito. Dati hindi siya nakakalakad na as in parang siyang ngayon nakakalakad na siya ulit, inaaway na, pinapagalitan na ako sa cellphone. O, anong ginagawa mo dyan? Nasaan ka? Eh, di ba ako sa work natin, 24 hours. Bakit wala ka sa bahay? Hinaganon ni Papa. Alam na rin daw ng kanyang ama na nagpapasexy si Iwa. Isang kaibigan daw kasi ang nagpakita rito ng sexy cover ni Iwa sa men's magazine. Pinagalitan niya ako. Sabi niya, ito ako nagpapasexy. Pero sabi ko naman, it's part of work and alam ko naman yung limitations ko. So, medyo tanggap-tanggap niya na rin kahit paano. Gustuhin man ni Iwa na muling dalawin sa Japan ang kanyang ama, di na niya ito magagawa. Sumasa ilalim kasi si Iwa, kasama ang iba pang GMA artists sa personality development classes. Sisimulan na rin niya ang taping para sa telefantasyang Luna Mystica, kasama sina Heart Evangelista at Mark Anthony Fernandez. Lars Santiago, updated sa Showbiz sa Pining. Yan ang hottest in showbiz. Happy weekend everyone. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako si Heart Evangelista. Proud to be Kapuso. Mike? Maraming salamat, Heart. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 62 araw na lang Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Mike Enriquez, proud to be Kapuso. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.